pero bakit INC lang ang nakikita nyo? Bakit po INC lang ang dinudurog nyo? Bakit po INC lang ang sinisira nyo ang imahe? Hindi ko po sila pinagtatanggol dahil kapatid ko sila. Pero, sa part po, gusto ko lamang pong ipaliwanag sa iyo na kaya din po nila yan nagawa o nasabi ay dahil po syempre, inaatake mo nga po ang INC. So, kung di ka naman po umaatake, hindi ka rin po nila babalikan. Sila, ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang Sir Wendell, with all due respect po. Yun, nagreklamo na si Miss Hapina dahil isinali na daw umano siya sa content ko. Para yatang nakalimutan niya. Di po ba ikaw mismo ang nanawagan na dapat sagutin ka? Pakiparating mo po ito ha kay Mr. Tampered mo. Okay? Pakiparating mo na may isang Miss Japina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shoutout po sa'yo, brother. Mawalang galang with all due respect. Nireactionan lamang po kita. At pwede kang sumagot kahit ako'y nakakabata pero nasa ayos lamang. Kung gusto mo po na talagang masagip ang kaluluwa ng ating mga ka-Iglesia Katolika, magturo ka po ng maayos sa channel mo, huwag kang mandaya at huwag mo silang lokohin. Dahil hindi po sila mga batang musmos para ikay paniwalaan. Sige po, makipag-agremento ka pa sa akin dyan. Ano pang masasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato ng alam kong babalikan ako, wala ko ibabalik. Iyon ang panawagan niya na dapat sasagutin siya at sigurado daw sa reaksyon niya ay di na daw umano siya mababalikan. Ngayon, nang sinagot natin, nagreklamo na. Bakit nagiging kasali siya sa content ko daw? Si Congressman Marcolita, may motion na ipapatawag niya si Epipanyo Labrador dahil pinangalanan kasi grabe ang pahayag ni Epipanyo Labrador na grabe talaga ang kanyang tira. Kaya, ipapatawag siya sa TRICOM. Ng Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing Iglesia daw ni Kristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung Marcoletang ito. Itong malaking matang itong ito na masasabi mo talagang diablo rin katulad ni Kibuloy. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanyo Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Eh siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, are you requesting that Mr. Epipanyo be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, I will thank you for that. Yan. Ang ganitong uri ng mga tao dapat daw mapatawag din sa TRICOM. Di naman ako sang-ayon sa mga lumabas sa pahayag ni Epipanyo Labrador. Na grabe talaga ang banat. Pero kung ang punto ni Marcolita, ang ganitong ore ng mga tao ay dapat ipatawag sa TRICOM. Ang tanong, di ba niya alam na mismo sa mga INC vlogger, grabe ang tirada pero ang Katoliko'y tinatawag sa demonyo, pati ng mga CFD. Palagay ko ito si Wendell Calibong wala nang pag-asa ito. Ayan. Isa lang yan, si At ito pa.
gusto ko lang ipaalam sa ating mga kaibigan na mga miyembro ng Katolikulorum na nabiktima ng maling pangangaral at bitag ng dyablo. Okay. So, alam kaya niya na yun din ang mga lumalabas sa bunganga nitong mga kaanib ng INC. Di lang yan. Marami pa. Ating tatalakayin ito mga kapatid. At sasagutin din natin si Miss Michelle Hapina sa pagkakataong ito. Samahan niyo ako. Kasi manalingan kapag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. At una mga kapatid, no, di din ako sang-ayon sa mga lumalabas na banat nitong si Epipanyo Labrador laban sa Iglesia ni Cristo. Grabe ang banat niya, no, kung maalala ninyo. Kaya dahil diyan tinawag niya ang INC na sa demonyo, pati na si Marcolita, pinipersonal niya. Iyon ang dahilan na ipatawag ang problema. Sisipot kaya ito? At kung i-contempt ito, di sisipot, mahuli kaya nila etong si Epipanyo. Iwan ko kung saan ito nagtatago. May nagsasabi daw na officer umano ng MILF. Di pa sure sa comment kanina mga kapatid. Okay. Ito ang bahagi. Ang punto dito, kung natural naman, siguro ngayon lang narinig ni Congressman Marcolita yung grabing banat na sa demonyo, pati siya pinangalanan, kaya kailangan ang ganitong uri ng tao ay ipapatawag daw sa TRICOM. No, yun ang sabi ni Marcolita. Kaya ipapatawag talaga, balikan natin ha. Ng Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na dyablo na nagsasabing iglesia daw ni Cristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po ka-demonyo yung Marcoletang ito. Itong malaking matang itong ito na masasabi mo talagang dyablo rin katulad ni Kibuloy. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanyo Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumuran niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Eh siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, are you requesting that Mr. Epipanyo be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, I will thank you for that. Okay, intayin natin yan, mga kapatid, no? Ma-invite kaya nila si Epipanyo? Matuntun kaya kung saan ito naglulungga si Epipanyo sa mga researcher ng Kamara? Tama. Nag-message si Cabornok dito na sabi niya, pangit naman kasi ang sinabi ni Epipanyo Labrador. Pero sana rin ang mga naninira na INC vlogger din. Kung sabi ni Congressman Marcolita, ang ganitong uri ng mga tao
Tinatawag ang relihiyon na sa demonyo ay dapat ipatawag. How about itong INC vlogger na ito? Gusto ko lang ipaalam sa ating mga kaibigan na mga miyembro ng Katolikolorum na nabiktima ng maling pangangaral at bitag ng dyablo. Ayan. Ang Katoliko, grabe na ang banat nila. Grabe talaga ang banat nila. At kung may sasagot man, yun, binabaliktad tulad sa sinabi ni Miss Michelle, na bakit sa daming relihiyon, ang INC daw ang binanatan ko. Una, Miss Michelle, kung tingnan mo ang channel, di pa lang nagsimula itong channel na ito, grabe na matinding banat na ng mga INC vlogger, pati na si Sinita, sa simbahang Katoliko. Ang inyong mga aklat, solo, ang mga pasugo magazine, grabing banat. Kaya, di mo ba nasubukan, sa daming relihiyon, bakit sa inyong mga pasugo magazine, Katoliko talaga ang binanatan? Natalikod ang iglesia. Pero di mo ba natanong, na bakit ang banat ng INC sa simbahang Katoliko mula sa doktrina hanggang papa, di natin makita at mapakinggan na binanatan pati na ang founder ng simbahang Katoliko, di ba? At ito pa, grabe banat ni Sinita. Palagay ko ito si Wendell Talibong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yung bang ugali ng Diablo, kitang-kita sa kanya Spokesman ito ng Diablo yan. Kung nasaktan ang damdamin ni Congressman Marcolita sa mga pahayag, grabe naman talaga. No? Yung sinasabi ni Epifanio Labrador na pinipersonal, malaki daw ang natural naman, may damdamin ang tao. Pati na minamahal niya yung iglesyang inaniba niya. Talaga nasaktan talaga siya. Pero how about itong mga INC vlogger na ito na maliban ang atin sinagot lang natin, ipinakita natin yung mga kamalian, lalo na yung sinabi nilang tampered pero lumitaw na sila mismo ang nagtampered. Napakita ko na yan sa inyo mga kapatid. Hindi lang yan. Ito pa ang banat ni Sinita. Ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing mandaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa sa mga Katoliko. Kami pa ni Father Darwin daw ang nagsisinungaling. At nagsisinungaling kami sa mga Katoliko. Ang tanong, kaya ba na ipatawag din ni Marcolita para di magiging bias itong mga INC vloggers na ito pa Paano modo sila dyan? Paano sistema nila? Meron silang pa-dinner. Yung context nito, mega church to May pa-dinner yan sila. Popondohan nila yan. Ba? Sabi mo na, kalating milyon. Kasi re-renta ng hotel na maganda yan. Di mo naman. Hindi yan sila bumaba. Sino daw po yun? Sino po yung nagsasalita nito, Kuya Robin? Ang nagsasalita diyan ay siguro ay voice over ni Talibong. Talibong yan. Talibong Mandarambong, voice over. Siguro, di niya alam kung ako ba talaga. Pero si bro, Calix na pahayag yan. Di ba? Grabe sila. Bumanat din. Mapatawag ba ito?
ang ganitong ore ng mga INC vlogger. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, nagtaka tayo na naitanong pa ni Miss Michelle Hapina, bakit daw na-content siya at bakit daw na ang INC ang sinisiraan daw. Una, narinig nyo ba sa buong channel ko sa mga video na yung mga pahayag sa INC vlogger na grabe talaga, no? Ay lumabas sa bibig ko? Di po ba wala? Di po ba sinagot ko lang sila? At ang kanilang ginawa, instead na sagutin nila at durugin nila ang argumento ko, dinurog nila hindi yung argumento, kundi ako. Oh. So, balikan natin si Miss Michelle. Ito kasi. Pero bakit INC lang ang nakikita nyo? Bakit po INC lang ang dinudurog nyo? Bakit po INC lang ang sinisira nyo ang imahe? Hindi ko po sila pinagtatanggol dahil kapatid ko sila. Pero, sa part po, gusto ko lamang pong ipaliwanag sa iyo na kaya din po nila yan nagawa o nasabi ay dahil po syempre, inaatake mo nga po ang INC. So, kung di ka naman po umaatake, hindi ka rin po nila babalikan. Ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang Sir Wendell, with all due respect po. Yan. Inaatake ko daw ang INC, mga kapatid. Kaya binabalikan nila ako. Sinagot lang natin ang matagal na nilang atake na nakapublish sa kanilang Pasugo Magazine, sa kanilang TV. Baliktad yata. Tayong sumagot, tayo na ang naging umaatake daw sa kanila. Hindi. Matagal nang inaatake ninyo ang simbahang Katoliko. Kaya yun ang dapat itanong. Then, Miss Michelle, sa daming relihiyon, bakit ang simbahang Katoliko at ang mga imahe ng simbahang Katoliko ay tinitira ninyo? Merong PIC, tinatawag na Philippine Independence Church, natatag ni Gregorio Aglipay. May mga obispo sila, may mga pari, may mga imahe. Pero, napansin nyo ba? Inaatake ba ng INC ang PIC? May programa ba sila na nagtalakay sa PIC, Philippine Independence Church? Wala. Yung mga Muslim, di ba? Islam. Grabe ang atake nila sa simbahang Katoliko. Pero, inaatake ba din ng mga ministro ang Islam? May nakita ba kayo pati na sa kanilang Pasugo Magazine? Wala, Katoliko. Talaga, di iyan mawala sa kanilang Pasugo Magazine. Mula pa noon, Katoliko ang tinitirada. Pagkatapos, pagsasagutin natin, abay, nagiging balat sibuyas na. No? Sabihin na tayo ang tumutuligsa sa kanila na atin lang sinagot at kung sila'y sasagot, grabe ang pamimersonal sa demonyo, spokesman ng Diablo, di ba ba? Dahil di nila magiba ang argumento. Halimbawa, Miss Michelle, pinakita ko sa channel, iniwasan mo, yung Bible na may gupit at itinapak sa salitang O sa Revelation, yung sa noo, O sa kanang kamay, O sa noo. Nilagyan ang O, tinapakan, at. So, nagiging, nakita ninyo yan. Ang tanong, Miss Michelle, bakit iniiwasan mo yan? Yung mga aklat na ginagamit. Di po ba? Itong aklat na ito, na umaabot ng page 63 sa binasa sa ministro mo, na pinakita ko ang video hanggang page 18 lang. Ba't iniwasan mo yan?
Ba't ayaw mong sagutin yan? Okay. Di lang yan. Ito pa mga kapatid, hindi po layunin natin saktan damdamin nila. Pero siguradong nasaktan talaga ang damdamin nila. Bakit? Una, mahirap mabuwal ang katotohanan. Bakit sinabi nating mahirap mabuwal ang katotohanan? Dahil sa tagal na nila na atake at tuligsa sa simbahang Katoliko. Sa tagal. Napakatagal na tuligsa nila sa simbahang Katoliko. Ano nangyari? Kahit sa pasugo nila, inaamin yan na ang Iglesia Katolika ay sa pasimulang siyang unang Iglesia ni Kristo. Hindi lang yan. Kahit sa programa pa nila ni Ministro Michael Sandoval at kinukumpirma ni Cesar Sinita ito. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan. So, sang-ayon ka ba nito, Miss Michelle, na sinabi mismo ni Ministro Sandoval na sa pasimula ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Kristo at yun naman, inulit ni Cesar Sineta. Pagkatapos, sa ibang program niya, inulit na naman niya. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana yan ay napatatag, ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon. Kundi, yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Okay. So, yun talaga. No? Una, sandali may nabasa ako dito mga kapatid, no? At di natin pa lalagpasin din ito. Sabi dito sa isang sandali Arnold Burada. Ay, Haring Pare, request, mag-aral muna kayo ng mabuti bago kayo madala. Ano yun? Maglalabaka po, kagaya kayo kay gold. Yan ang sabi. So, pagbabanta na ba yan? Well, mga kapatid, martyrdom is a gift from God. Kung galit kayo dahil sinagot natin at ibinisto natin yung mga ginagawa ninyo, di po ba pinag-chop-chop ninyo mga aklat Katoliko? At pag may mabasa sa Biblia, ang eret, tampered na, hindi lang yan sa Catholic na Bible, meron pa sa Protestant na tinatawag na, yung Protestant na yan, tinatawag na paraphrase. Baka di nabasa. Okay. So, ngayon, pakinggan natin si Miss Michelle. Bakit po hindi naniniwala ang Iglesia ni Kristo? Ano daw? Ulit.
ang Iglesia ni Cristo, di talaga naniniwala na si Cristo ay tunay na Diyos. Hindi daw po naniniwala ang Iglesia ni Cristo sa hindi daw po naniniwala ang mga tulad naming Iglesia ni Cristo na si Cristo ay Diyos. Okay, mawalang galang na po. Again, disclaimer po, ito po ay sasabihin ko lamang po ayon po sa aking natutunan at konting kaalaman kung bakit ako ay makakapagsalita ng ganito. Ito po ay naging aral sa amin, naging doktrina, at bago ako naging INC, ito ay aking sinampalatayanan. Sa pampandoktrina, lalo na sa doktrina na si Kristo ay tao at hindi Diyos, yun naman talaga ang doktrina. Gumagamit kayo, yung mga ministro ninyo, gumagamit yun ng kahit footnote sa Biblia na ang Biblia na sa Katoliko. Ito ang bagong tipan ng ating mananakop at Panginoong Hesukristo ng ni Father Juan Trinidad. Ginagamit ito ng ministro. Pero alam niyo ba, sa paggamit nila nito, Michelle, dahil sabi mo sa pandodoktrina natutunan, siguradong dumaan ito sa iyo. Pero pinagchap-chap. Halimbawa, pakinggan natin si Ramel Parma na ministro ninyo. Paano niya ginamit? Ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Ayan. Binasa talaga niya ang nakasulat dito at yung logos daw ay nasa isip lamang ng Ama. Ang konklusyon nila ay kahit pa sa footnote ni Juan Trinidad, isang paring Katoliko, malinaw na nakasulat anong ibig sabihin ng verbo. Ang verbo nakasulat dito na at ang anak ay tinatawag niyang isang oring banaag. Isang ori ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. So, hindi siya Diyos, kundi banaag na kaisipan na nagmumula sa Ama. Pero alam nyo ba, may pinutol ang ministro mo dito. Ito ang mabasa kasi. Nakita nyo? Sundan ninyo ako ha. Ito ang mabasa. Ito. Ito ang binasa niya. At ang anak ay tinatawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sino ang may pahayag diyan? Si Santo Tomas de Aquinas. Pero may iniiwasan. Ito, iniiwasan. Ginagamit ni San Juan. Ginagamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. See? Yun ang nakasulat sa footnote na ito na ginagamit ng ministro. Hindi lang yan. May ginagamit pa sila na aklat Katoliko para patunayan na si Kristo'y hindi Diyos. At ito ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano na ang may akda ay si Father Pedro Sevilla, isang paring Hiswita. Ano po ba ang pahina na ginagamit nila dito? Ito po, pakinggan ninyo. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Batay sa mga aklat na binasa natin,
na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Yan. Ito, ginagamit to na aklat. Pero alam nyo ba, anong iniiwasan? Tama naman, may nakasulat. Pero para ma-out of context, na sabihin pinatunayan mismo sa aklat Katoliko, na ito, na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos. Kaya yon ang binasa nila, na ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano na, sandali, ito ang binasa. Pakita ko sa inyo mga kapatid. Dito na bahagi ang binasa niya. Kaya hindi maaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Ito ang bahagi na binasa niya. Pero may iniwasan. Ito ang iniwasan. Si Jesus ang Panginoon. Sa pahayag na ito, ibinibigay ng mga unang Kristiyano kay Jesus ang titulong Kyrios, Lord, na ayon sa binabanggit na natin ay siyang saling ginagamit ng Septuaginta para sa pangalan ng Diyos na Yahweh o Adonai. Nagkakaroon ng utay-utay na pag-unlad sa pag-unawa sa pagiging Diyos ni Jesus at sa paggamit ng titulong Diyos para sa Kanya. Yun ang nakasulat sa aklat na ito na iniwasan nila. Di ba? Pagkatapos, sinagot natin ang kanilang mga ginagamit, ang kanilang mga pahayag, ang kanilang pag-chap-chap mga kapatid, abay, nagbalat sibuyas na ang iba. No? Dahil bakit daw sila ang binanatan? Hindi naman natin binanatan na pinipersonal, kundi tinatalakay lang natin at ipinakita yung mga ginagamit nila na Bible, yung mga aklat Katoliko, di ba? Yun ang ginagamit natin. At kahit kailanman, di natin tinutumbasan yung mga pagmumura sa iba, yung mga pahayag na wala ng pagkakaiba sa pahayag na nilabas ni Mr. Epifanio Labrador na ipapatawag daw ni Congressman Marcolita doon sa TRICOM dahil ang ganyang uri ng mga tao dapat din umanong maipatawag. How about ang mga vlogger na ANC? Narinig nyo naman, grabe ang banat. So, kaya ba niyang ipatawag? Dahil yun ang mga lumabas sa kanilang bibig. Okay, tuloy natin si Miss Michelle. Nagpaliwanag siya at binasa niya ang version ng Bible, pero nagtaka ako, parang di yata naunawaan ni Miss Michelle ang binasa niya. Bakit? Pakinggan natin siya. Para po sa kaalaman natin, mga mahal nating kababayan, mga kaibigan at kapatid sa Iglesia Katolika, isha-share ko lamang po sa inyo to, but it doesn't mean na inaatake ko ang inyong paniniwala. Okay? Ito po ay sa part ko lamang po. Okay? Sandali. No sound. Sandali. Ano yung no sound? Sabi ni Sis Erlinda Lapay, no sound daw? Meron bang no sound? Paki-comment kayo kung ano yung no sound. So, tuloy natin si Miss Michelle. Okay? At sa aming mga Iglesia ni Cristo, na kung magugustuhan nyo po ay sana po magsuri kayo magsuri din po kayo at kayo din po ang makiramdam at umalam kung ang tinuturo po ba sa Iglesia ni Cristo ay masama o
mabuti. Okay. Ang tinuturo ng Iglesia ni Cristo na si Cristo ay tao at hindi Diyos, ito ay revivalist ng grupo ng Arianismo noon. Kaya, yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng konsilyo ng Nicaea sa taong 325. Because of the heretics na tinatawag na Arianism na nagsimula kay Arius. Okay, tuloy natin. Dito po, sa kanya pong mismong ipinost sa kanyang sa pagla-live niya. Sabi po niya dito, ayan o, sa Dynamic Bible po, siya mismo ang nag-post po nito. Sa John... So ito Dynamic Bible. Anong dahilan daw, ginamit niyan, Dynamic Bible, na si Kristo ay tao, hindi Diyos, dahil may ama siya. Yun ang paliwanag niya. Pero may binasa siya sa Dynamic Bible. Pakinggan ninyo. 8:28. Ayan. Dynamic Bible po ito. Sabi po dito, Jesus said, okay, makinig po tayo mga mahal nating kababayan at kaibigan. So makinig talaga kayo sa binasa niya sa Dynamic Bible. Ano ang nakasulat? Ano ang mabasa? Eto. Jesus said, when you lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man. Sino po nagsasalita? Ang ating pong Panginoong Jesus. Me, the Son of Man. You will know that I am God. Say, me, the Son of Man, you will know that I am God. Ito ba yung naunawaan ni Miss Michelle? Ituloy natin pagkatapos anong paliwanag niya. Jesus said, when you lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man. Sino po nagsasalita? Ang ating pong Panginoong Jesus. Me, the Son of Man. You will know that I am God, and you will know that I do not do anything on my own. Okay? On my own authority. Hindi daw po niya yon ginawa para sa kanyang sariling autorisasyon. Okay? Instead, I only say what my Father, may tinawag po siyang Father. Instead, I only say what my Father has taught me to say. He who sent me is with me, and He has not left me alone because I do only things that delight Him. Okay, ibig po sabihin dito, nahirapan naman ako sa English, ay sinasabi ng ating Panginoong Jesus na hindi niya ginawa ang mga bagay na yan sa sarili niyang kagustuhan, kung hindi sa kagustuhan ng kanyang ama. Ay, wala tayong tutol dyan. Pero sa binasa mo, malinaw yon na pag ang anak sa tao ay itaas na, makilala nila na ako ay tunay na Diyos. Binasa mo yan. Wala tayong tutol na ginawa niya ayon sa kagustuhan ng kanyang ama. Okay, tuloy natin si Miss Michelle. Ayan Again, ulitin ko po Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, okay? You will know that I am a God, and you will know that I do not do anything on my own. So, me, the Son of Man, you will know that I am God. Binasa niya. Di mo ba naunawaan yung you will know that I am God? Okay, tuloy natin. Authority. Instead, I only say what my Father has taught me to say. Okay? May nag-utos sa kanya. Sorry po ako, nagkakamali ako ng English, pero merong kalooban na kanyang sinusunod at hindi ang kanyang kalooban. Yes, wala tayong tutol na sinusunod talaga niya ang kalooban. Pero how about yung binasa mo? Na you will know that I am God. Batay sa sali na yan na binasa mo, Dynamic Bible. Okay, tuloy natin. Okay? He who sent me is with me, and He has not left me alone because I do not only things that delight Him. Kaya po ang Iglesia ni Cristo ay naniniwalang ang ating Panginoon Diyos po ay hindi, okay, ang tulad po ng paniniwala ng ating mga kaibigan sa
sa inyo po, mga mahal nating kababayan. Ano daw ang paniniwala? Alam daw umano na ang paniniwala ang Panginoong Diyos ay hindi, ano yon? Hindi Diyos? He who sent me is with me, and he has not left me alone, because I do not only things that delight him. Kaya po ang Iglesia ni Cristo ay naniniwalang ang ating Panginoong Diyos po ay hindi. Ang ating Panginoong Diyos umano ay hindi, ano? Okay, ang tulad po ng paniniwala ng ating mga kaibigan sa inyo po, mga mahal. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi tulad sa paniniwala ng mga kaibigan natin na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ganun ba? Nating kababayan at mga kaibigan, okay, again, inirespeto ko po ang inyong paniniwala, pero sabi ko nga po, iba't iba po tayo ng paniniwala. Ito po ang paniniwala ng isang Iglesia ni Cristo dahil yan po nakasulat sa Bible, mismo sa Bible po ng Catholic. Excuse me mo, Miss Michelle, hindi po yan Catholic yung Dynamic Bible. Di yan Catholic na translation. Okay? Na ginagawa din pong pakikipagdebate nitong nagpapakilalang... Hindi po ako nakipagdebate diyan sa video yan, kundi sinasagot ko lang yung mga argumento na si Kristo'y tao, hindi Diyos. At yung sinabing, saan mabasa, letra por letra, inaanim sa ating Panginoon Jesucristo na siya ay Diyos. Yon. Ginamit ko yan dahil gusto kasi ng letra por letra. At kadalasan, pag may mabasang letra por letra, mali yan. Tampered yan. Okay, tuloy natin. Debater daw po nyo sa Katoliko, pero parang nakikipagdebate siya ng walang kwenta sa bata. No? Dito po ay may tinatawag ang ating Panginoon. So, parang nakipagdebate daw ako sa walang kwentang bata. Okay? Kawawa naman, no? May bata pala sila na walang kwenta. Ngayon ko lang narinig na may bata silang walang kwenta para sa kanila. Okay. Nakipagdebate ng batang walang kwenta. Okay, tuloy natin. Jesucristo na Ama. Okay? And meron pa po dito isang talata. Ayan. Asa na ba yun? Ito po ano? Okay, Timothy 2:5. Sa Holy Bible naman po ito. Sandali. Parang di yata si Marvin Dulay nagtanong dito, Miss Michelle. Ang tanong, may mabasa ba may mabasa ka bang si Kristo sinabi siya ay Diyos? Okay. Ibalik natin si Miss Michelle. Pakinggan ninyo ang binasa ni Miss Michelle. Dynamic Bible. Pakinggan ninyo. Ito, binasa ni Miss Michelle. Ano? Again, ulitin ko po Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, okay? You will know that I am a God, and you will... Me, the Son of Man, you will know that I am God. Balik. Again, ulitin ko po Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, okay? You will know that I am a God, and you will know that I do not do anything on my own. So, yan, nabasa. Si Miss Michelle, happy na ang nagbasa niyan, nabasa ni Ate Michelle. At letra por letra talaga na mabasa yan. Hindi lang yan. Ito pa. May isang salin na sa susunod tatalakayin natin yung isa. Ito pa na ginamit natin na binasa din niya. Channel din niya to galing. Juan 1:28 ang salita ng hindi yan Juan 1:28, Miss Michelle. Malinaw yan sa pinakita natin na yung salin na yan, ang salita ng buhay, mabasa dyan ay Juan 1:18. Ano po ba ang nakasulat sa Juan 1:18? Sabi niya, Juan 1:28. Juan 1:18.
Itong salin na buhay, palagi itong ginagamit na salin din sa mga ministro sa kanilang pangangaral. Ito, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Bakit ginamit ko itong salin na ito na may mabasang ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak? Dahil ang argumento kahit sa Pasugo Magazine sa mga kapatid dating INC, wala daong mabasa sa Biblia na Diyos Anak. Ang mabasa daw ay anak ng Diyos. Nasa Pasugo Magazine nila yan ha, anak ng Diyos. Wala kang makita sa Biblia na Diyos Anak. Pero itong salin na ito, ginagamit ito ng mga ministro. Ang salita ng buhay. At kung basahin natin ang Juan Kapitulo 1:18, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. See? Ay, ito. Juan 1:18, hindi Juan 1:28. 28 ang salita ng buhay, okay? 28 daw. Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. So, binasa niya. Ibig sabihin, yung sinabi ng mga ministro nila, walang mabasa sa Biblia na Diyos Anak. Ito binasa ni Miss Michelle na may salin na mabasa Diyos Anak, Juan 1:18. Okay, wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. So, malinaw yan. Di ba? At ano ang kanyang paliwanag tungkol diyan? Yun po yung tinatawag na anak ng Diyos. Sino po? Anak ng Diyos. Pero ang nabasa, Diyos Anak. Wala tayong tutol na ang Diyos Anak, yun ang anak ng Diyos. Yun ang ating pong Panginoong Hesukristo. So, yan po ay paniniwala lang po sa amin. Yun daw, Diyos Anak, paniniwala sa kanila? Totoo ba yan? Di ba, hindi kayo naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos? Paano nagiging paniniwala ninyo yan? Sa loob ng Iglesia ni Cristo, pananampalataya ayon sa galing din po sa Bible na tinuro sa amin. Okay? At makipag-agrumento tayo sa tamang paraan. So makipag-argumento talaga sa tamang paraan. Kaya nga, huwag magmura. Dapat ganon. Yung paraan ni Eliseo Soriano na grabe talaga, parang sinundan na si Miss Michelle nga, yung salita niya, grabe. Tuloy natin. Wari ay sinabi ng kaagrumento mo na Iglesia ni Cristo. Ito ang paniniwala namin, hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Humanap ka ngayon, ang tamang pakikipagdebate, humanap ka na nakasulat sa Bible na itong talata na to ay nagsasabi na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na hindi siya tao. Mali din na yung argumento na yan na dapat hanapin sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tao. Bakit? Ang aral ng Simbahang Katoliko, si Kristo, ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero nawayan natin din si Miss Michelle. Di natin sila kalaban, mga kapatid, ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, dahil di siya ministro, kundi vlogger siya. Pero nagreklamo siya na bakit daw na-content siya ang ginawang content, di po ba yun naman ang kaniyang panawagan. Ipaabot at sagutin ko umano. Balikan natin ha.
yung sabi niya, bakit ang INC sinisiraan ko? Hindi ko naman sinisiraan. Kundi, sinagot lang natin gaya sa pagpakita nila, paggamit nila sa mga aklat, din ipinakita din natin ano yung iniiwasan nila. Pero ang pahayag ni Miss Michelle, sa daming relihiyon daw, dapat ito'y itanong niya, sa daming relihiyon, bakit Katoliko ang binanatan, lalo na sa kanilang TV program at radio program, ba't di nila binanatan yung sa Pangasinan? Ano yung Pangasinan, di ba? Nagpakilala na Manifestation of the Holy Spirit, yung Crusader, Divine Crusader of the Church of Christ. Nagdala din yan sa pangalan si Mr. Magliba, no? Siya ang nagpakilala na Manifestation of the Holy Spirit. Meron din siyang imahe. May imahe siya. Pero, di yan binanata ng INC. Katoliko talaga ang binanata nila. Pagkatapos, kung ating sasagutin, abay, sasabihin, sinisiraan sila. Okay, tulad dito. Pero bakit INC lang ang nakikita nyo? Bakit po INC lang ang dinudurog nyo? Bakit po INC lang ang sinisira nyo ang imahe? Hindi ko po sila pinagtatanggol dahil kapatid ko sila. Pero, sa part po, gusto ko lamang pong ipaliwanag sa iyo na kaya din po nila yan nagawa o nasabi ay dahil po syempre, inaatake mo nga po ang INC. So, kung di ka naman po umaatake, hindi ka rin po nila babalikan. Sila, ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang Sir Wendell, with all due respect po. Okay. Na basa ko din dito, sabi ni, sandali may nabasa kasi ako dito na comment ni Maria Teresa Ocampo. Good evening po. Kawawa po ito. Sandali. May isa pa. Ito. Jima Velia. Comment lang po. Ang sabi sa Biblia, ipalaganap ang salita ng Diyos. Huwag pagdidipatihan. Okay. Ang ginawa natin ay sinagot ang ating mga kapatid na grabe na talaga ang kanilang gamit sa mga aklat Katoliko, pati na Biblia. Katoliko. Lalo na yung pagchap-chap. Pero kung tingnan natin ang nakasulat, gamitin niyo ang New International Version sa Acts chapter 18, verse 28. Ang mabasa diyan ay, for he vigorously refuted the Jewish opponents in public debate. Sa ibang salin, he defeated the Jews in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Messiah. Yun ang mabasa natin, mga kapatid. So, kay Miss Michelle na nagreklamo siya, bakit na content daw, di po ba, yun ang gusto niyang ipaabot sa akin at magsagutan kami, mag-argumento daw. Pakiparating mo po ito kay Mr. Tampered mo. Okay? Pakiparating mo na may isang Michelle Japina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shout out po sa'yo, brother. Mawalang galang, with all due respect. Nireactionan lamang po kita. At pwede kang sumagot kahit ako'y nakakabata pero nasa ayos lamang. Kung gusto mo po na talagang masagip ang kaluluwa ng ating mga ka-Iglesia Katolika, magturo ka po ng maayos sa channel mo, huwag kang mandaya at huwag mo silang lokohin. Dahil hindi po sila mga batang musmos para ikay paniwalaan. Sige po, makipag-agremento ka pa sa akin dyan. Ano pang nasasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato ng alam kong babalikan ako, wala ko ibabalik. Ayan ang panawagan niya. Kaya to make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.